suporta at pagmamahal. Tayo, bago tayo mag-pray, karoon tayo ng konting Ika ng tubig. Tubig. Tayo po ay aawit ng ating pambansang awit ng Pilipinas. Ang kamay, ang kanang kamay ilagay sa ating kaliwang dibdib. Upo muna tayo bago tayo mag-pray. Karoon tayo ng konting devotion ngayong umaga. Sa Romans chapter 12 verse 2. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo, si Apostle Paul. Kilala niyo ba si Paul? Saint Paul, kilala niyo. Sumulat siya sa mga batang mananampalataya sa Rome, taga Roma. Hindi bata sa edad, kung hindi bata sa karanasan. Ang sabi niya doon, sa halip, dapat meron kayong pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng pananaw, upang inyong malaman ang kalooban ng Diyos sa inyo. At ang buo kong pamilya. So tuwing umaga, bago tayo bumangon sa kama, yun lang sabihin natin prayer. Panginoon, salamat po. Ingatan niyo po ako at ang aking buong pamilya. Pag umaga, pagkatapos ng manalangin, ang Pastor Menjo, magbibigay yan ng guide na araw-araw meron tayong babasahing verse sa Bible. Okay ba yon? Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami Panginoon sa inyo, sa umagang ito, sa bawat bata at mga magulang, at sa kaming lahat. Niloob niyo Panginoon na ito pong Bible study na ginagawa po namin araw-araw ay magpunla, maglagay ng tanim sa puso ng mga batang ito na kanila po ang hindi nagmamaliw, ang hindi nagbabagong pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Gayon din ang gabay at pag-iingat ng Espiritong Banal maranasan ng bawat isa at sa aming panghuling bahagi, Panginoon, bagamat ito ay Pastor Roque. Palapakan natin ang masipag na pastor. Thank you. Again, let us all thank Jesus. Sabihin nga natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you and a pleasant good morning. Maraming salamat po. Pastor Menjo Roque, siyempre po. Ayan po siya. Panginoon, narito po ang inyong mga anak, ang mga batang ito. Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod upang ipagpatong ng aking kamay sa bawat isa ay maranasan po nila ang mga katagat ng ating babanggitin, katagat ng sa inyo, magutot sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Maranasan niyo ang mga tunay at mga bigkas na ito.
ito ang ating always supportive treasurer Lacey Salinas. Siya po ay nagbigay sa atin ng 50% sa school supplies and snacks po natin ng ating Pilitan. Pagtanggap ninyo ng pagkain kasama si Mami, magbigay naman kayo sa Mami ninyo kasi may cupcakes naman ito plus cupcakes. Okay na, pwede lang lumabas para hindi na kayo mainitan, okay? Okay ba? Hindi ata okay, hindi ko nabigay yan, Wala bang sasagot? okay. Wala nang makikipag-usap sa katabi. Baka tinawag ang pangalan nyo o... Ayesha Rain Garbin, Arya Matia. Minute Maid. Hanggang O, kay diba? Matia. Sponsor. Ang galing. Maraming salamat po sa Jollibee nga. sponsor na Kala ko nagluluto kayo. ng mga bata. Okay, bigyan mo na lahat yan. Pang may pang-grade yung pang-grade. O, diba? Minute Maid. Tapos na kay Arya Matia. May cupcakes pa. Sige, pagtapos na po, pwede na po. Lumabas na. Cupcakes Pwede pa. na po ang gumong. Bigyan po. Pag nakatanggap ng food, kailangan may dala kayong food. Hawakan po ng mabuti. Sige po. Okay. Sige, hawak muna. Tapusin muna natin. Hanggang kay Matia muna. Rahman, pumila na kayo. Franz Cyrus. Richard Vergara. Mark Steven Batuon. Sila na pag tinawag niya. Mark Steven, Regina Joy. Marticano. Regina Joy. Sisigla, ipagpiliin ko ang pagkataya awit, magpupuri sa atap ng pananampalataya. Sisigla, ipagpiliin ko ang pananampalataya awit, magpupuri sa atap ng pananampalataya. Ang lahat ng may pag-asa sumigaw, pananampalatayang sama-samang ipagdiwang. F5, Pilipino, F5. F5, Pilipino, F5. F5, Pilipino, F5. Sisila, pagpiliin ko ng pananampalataya akin, magpupuri sa alam ng pananampalataya. Ang lahat ng may pag-asa'y sumigaw, pananampalatayang sama-samang ipagdiwang. F5, Pilipino, F5.
Nakapon yung ano ulit. Inamin mo na yan. Lahat ng mga batang nagtapos sa 5-day Bible Camp. Congratulations to all of you. And of course, let us all welcome our most Reverend Pastor Roberto Bautista. Palakpakan natin si Reverend. Ma'am Rachel. Wala yatang energy ka na. And some of my officers here from Rebecca officers, Ma'am Donna Widona Banayan. And from my colleagues, Kasowa officers ng buong CAA, Ma'am Josephine Retardo. And of course, hindi mabubuo ang camp na to, walang bata, kung wala ang ating mga parents. Palakpakan po natin ang mga masisipag na parents. Siyempre, paano kayo gigising? Paano kayo pupunta? Paano kayo magbibis? Lalo naman yung maliliit. Kung wala ang tulong ng mga mami at daddy, di ba? Right. At of course, ang lahat ng pamunuan po na Tapos kay dad ko lang mga bata. Joke lang yan. Meron akong gustong i-share sa inyo na isang verse sa Bible. Nababasa ba kayo ng Bible? Oo. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo, si Apostol Paul. Kilala niyo ba si Paul? Si Paul, kilala niyo. Sumulat siya sa mga batang mananampalataya sa Rome, sa Roma. Hindi bata sa edad, hindi bata sa karanasan. Ang sabi niya doon, huwag kayong tumulat sa mundo, sabi niya. Sa halip, dapat meron kayong pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng pananaw, upang inyong malaman ang kalooban ng Diyos sa inyo. Yung unang bahagi doon ang sabi, huwag kayong tumulat sa ginagawa ng mundo. Alam niyo yung ginagawa ng mundo, yung mga bata na hindi sumusunod sa magulang. Ganun ba kayo? Ito. Pag sinabi ng nanay at tatay na gawin niyo yung bagay na ito, kayo ba ay nagrereklamo? Hindi. Ang ibang mga bata, pagka naglalaro, hindi na maawat. Diba? Kayo ba ay laging maraming mga bata na uubos ang oras, nakatutok sa television. Ganun din ba kayo? Hindi po. Maraming mga bata na mahilig sa gulo, mahilig sa away. Ganun ba kayo? Hindi. So, praise the Lord. So, yun ang sinasabi ni Pablo. Huwag kayong tumulat sa mundo na ginagalaw ninyo. Sa halip, dapat meron tayong pagbabago ng ating isip. Yung pagbabago ng ating isip, ang ibig sabihin nun, ang pangunahin sa buhay natin, kahit mga bata pa tayo, ay ang ating Diyos. Tama ba yan? Kung nyari, pag linggo, dapat pupunta sa simbahan. Araw-araw, pagmulat ng mata natin, mananalangin tayo. Sa umaga, pwede bang gawin natin? Sapagkat kayo ngayon ay mga graduate o ka-graduate ng Vacation Bible School. So, ang gusto namin siguro madala sa inyo, kung gigising kayo ng umaga, bago yung inilat ang mga mata nyo, sabihin mo, Panginoon, sundan niyo ako. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ingatan niyo po ako. At ang buo kong pamilya. So tuwing umaga,
bago tayo bumangon sa kama, yun lang sabihin natin prayer. Panginoon, salamat po. Ingatan niyo po ako at ang aking buong pamilya. Amen. Ang every morning. So yun ang mga halimbawa ng bagong kaisipan, bagong pananaw, panalangin. So lahat ba kayo may Bible? Yan. So bawat umaga, pagkatapos ng manalangin, ang Pastor Medyo magbibigay yan ng guide na araw-araw meron tayong babasahing verse sa Bible. Okay ba yun? Para habang kayo ay lumalaki, marami kayong matututunan mga talata. So bahagi yan ng programa natin ng Vacation Bible School. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, nagpapasalamat ako sa mga magulang ninyo na kayo ay pinahintulutan o inalaw na makasama namin. So alalahanin niyo lagi yung sabi niya Apostol Pablo doon sa Romans 12:2. Hindi tayo dapat umayon sa ginagawa ng mundo. So iba kayo, pagkat kayo ay mga graduate na ng Vacation Bible School, sabihin nyo sa bawat isa, sa katabi ninyo, iba na tayo ngayon. Sabihin nyo malakas, iba na tayo ngayon. Kasama natin si Jesus. Amen. Sige, tayo lahat at tayo ay manalangin. Mag-pray tayo. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, magpupuri, papasalamat po kami Panginoon sa inyo, sa umaga ito, sa bawat bata at mga magulang at sa kami lahat. Niloob niyo, Panginoon, na ito pong Bible study na ginagawa ko namin araw-araw ay magpunta, maglagay ng tanim sa puso ng mga batang ito. Nakadila pong pangahawang at talakaran ang mga ito. Salamat, Panginoon, sa pangunguna ng Pastor Medyo, ng Teacher Beth, at ng iba pang mga kasama nila upang mapuno po namin ang dako na ito, Panginoon, ng inyong mga anak upang kami po ay mag-aral at mag-inubulan ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, at ang aming dalangin, hindi po lamang sa lipong ito o sa araw na ito, magtatapos ang pag-aaral ng mga batang ito na inyong mga Panginoon sa kasalita kung hindi po siya magpapatuloy. Lalo po kung ang kanilang mga magulang ay maasasama namin, mga kabilang namin, dito po sa gawain natin, dito po sa receiver. Salamat, Panginoon, at sa amin pong bahagi ito ng aming seremonya. Ang aking panalangin, Panginoon, ay hindi pong daluyan ako na paspas at pagpapala sa bawat isa na kasama namin dito umaga. Hindi pong pagkamadali ng ating mga tinig, dahil po ang ating mga palad upang maging daluyan po, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na siya mamumuna sa bawat isa na kasama po namin sa mga Diyos. Pinamahal na mga kapatid, ang hindi nagmamali, ang hindi nagbabagong pag-ibig ng ating Diyos na mahal. Ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Din ang gabay at paglilingat ng Espiritu Banal, maranasan ng bawat isa. At sa aming panghuling bahagi ng Panginoon, pagamat ito ay mga bata pa, nais ko, Panginoon, na sila po paglilingat sa inyo. Kumato kayo, Panginoon, sa kanilang puso at kumating ang panahon at araw na kanila pong tanggapin sa anak ang aming Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin niyo po, Panginoon, na ang mga sandali ito ay magtanim ng maliit na ugat sa kanilang mga puso upang ito maging pundasyon sa kanilang pananampalataya hanggang sa kaloob ay okay, makaitapon sa inyo. Ito po, Panginoon, ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning. Aku
Sinabi dahil sa iyo. Aming bigaya naman ay namapit at tumatay ng nailuso. Kita ng tubig.